kalingap, welcome back ulit sa aking channel. At bagong kwento tayo mga kalingap. So dito tayo sa labas ng bahay ni Dr. Love, mga kalingap. So ngayon po ay pupunta natin. At nabalitaan ko daw si Darlene po ay may problema siguro. So ngayon po ay tatanungin natin si Dr. Love po mga kalingap. So tara mga kalingap, tatanungin natin si Dr. Love. Bahay ni Tol Regine. Tol, malapit na matapos bahay mo ah. Kaya nga, Ayan o. mga isang buwan pa. Ha? Mga isang buwan. Ang isang buwan pa no. Ayan o. Grabe ang bilis no. Ang bilis ng mga karpintero. Samantala nung pinagawa ko kay Muna, mag5 buwan na. Di pa yan tapos-tapos. Samantala. Malaki man daw yun. Malaki daw. Oh, tama-tama din. Samantala ito, isang buwan pa lang. Wala na oh. Tapos na. So ayan po mga kalingap. Alisin si... saan si Dr. Love de. Andyan. Andyan? Ay, andyan pala. Ayan o. Ayan. Punta ko muna tayo. Tol, punta ko muna sa Dr. Love. Ayan. Andyan pala si Dr. Love. Oh. Tinitingnan yata yung niya eh. Tinitingnan yung views niya. Tinitingnan yung views niya. Revenue. Tinitingnan yung views niya at revenue. Ayan, si Dr. Love. Oh. Tinitingnan yata. Kaya alam mo tinitingnan mo. Basta kaya? Alam ko yung tinitingnan mo. Diyos, revenue. Tinitingnan mo video mo, baba. Mababa sa 300k ka na. Nakakalungkot. Nakakalungkot no? Uy, may bisita ka pala. Sino to? Sino yan? Ito yan ha? Uy! Dito pala yung mga mga alaga mo. Dito pala si dati hindi pa yung nakalakad no? Oo. Binisita ka pala nila. Kalingap si Dr. Love yan. So pag nag-i-edit si Doc, nag-i-edit siya, dito lang siya lagi nakaupo. Ito yung paborito niyang upuan mga kalingap. Ayun. Dito ko nag-iisip. Dito nag-iisip kung paano siya Paano ko yumaman lalo. Kung paano siya nag-diskarte. Oo, ayun. So, anong update niya kay Darlene kuya? Ano mo kay Darlene yan? Unang pasok pala niya sa bagong eskwela. Inatid natin. Grabe na, ang bait mo kuya bihira lang yung ganitong charity vlogger na katulad mo na nagigising ng umaga para ihatid si Darlene. Saan ka pa makita ng charity vlogger na ganyan Yung una pa lang pagkatid dun sa unang araw, pagkatid ko dun sa sa Mantagbak. Natid ko siya sa umaga. Oo. Sipin mo, galing tayo sa nihatid ko sa Mantagbak. Layo nun. Oh, grabe Grabe yung sakripisyo mo, kuya Oo, tapos pagdating doon, hindi ko na inantay kasi spot pang labasan eh. Oo. Pinabaunan ko lang siya, binigyan pera para may pangtanghalian siya. Tapos umuwi na ako. Tapos pagkapon, sundo naman ako. Grabe Wala na nga ako magawang ibang trabaho kasi Hindi yung binabantayan ko talaga kasi babantay lang kay Darlene yung isip niya magulo pa eh. Magulo pa masyado yung isip niya. Yung isip niya nasa Mantagbak pa. Oo. Kahit ngayon, nasa Mantagbak pa. Iisip niya. Nangyari, kailangan talaga siya bantayan. Oo. Tapos, binantayan ko uli kahapon sinundo ko. Doon ako na natatakot na ako. Bakit? Siyempre, ang utak nasa Mantagbak lang eh. Baka iniisip ko, baka mamaya, pagsundo ko, wala. Di, para kay Darlene, parang lang siya. Yung parang naninibago pa siya sa sa environment. Pero, sa ilang araw siguro yan, ilang buwan, masasanay din yan sa yung parang sanay na siya na walang barkada, yung gano'n, sanay na siya na Sanayin mo talaga yung siya. siya lang mag-isa. Ako nga, nasanay nga ako na lang mag-isa eh. Sanayin mo yan, talaga siya doon sa bago niyang environment. Hindi siya nakapalibutan ng mga Mga temptation. tentasyon, yung mga barkada. Kailangan baguhin mo talaga sa utak niya yan. Yung magiging focus niya talaga, yung pag-aaral na lang talaga.
Wala siyang ibang iniintindi. Kasi kung pabayaan mo pa rin silang bumalik-balik, wala mangyari sa hirap na ginawa mo. Yung sakripisyo mo. Yung baliwala. Ibabalik mo pa rin siya sa mantagbak. Mm. Parang walang nangyari sa ginawa mo. Kaya ang gagawin mo talaga, ilayo mo siya. Yun. Tuluyan mo siyang ilayo, tapos tanggapin yung panibago ng environment na ganito na talaga magiging buhay niya. Oo. Simula ngayon hanggang sa susunod na mga panahon Oo. na hindi siya maging Kumbaga, ano siya, maging independent siya. maging independent siya, masasanay siya. Masasanay siya na malayo siya sa pamilya niya. Yung mga, ganyan pag ano lang, ganyan talaga pag ano yung, sa ano yan, yung kumbaga, sa umpisa lang yan. Oo. Pero pag na ano mo na, nasanayan mo na, wala na, maano mo na yung sarili mo. Oo. Masasanay na. Kaya, Kumbaga, andyan yung pagka-miss, pero hindi na masyadong ano. Yung parang, kaya nga ako, inipilit ko siyang na alisin sa kanyang utak yung lugar nila. Although hindi ko naman sinasabing kalimutan niya. Inano ko lang na maalis niya muna sa isipan niya yung ganong environment para magkaroon siya ng pagpursige sa kanyang sarili na magtapos, mag-aral at magtapos at magkaroon ng sariling pangarap sa buhay. Kasi andyan ako sa ganong sitwasyon niya eh. Sa edad na 12 anyos, kailangan kong umalis din sa magulang ko eh. Nung time na pag-graduate ko ng grade 6, umalis din ako sa magulang ko eh. So nung una, malungkot talaga. Kasi panibagong environment, panibagong pakikasama. Iba nga lang yung sitwasyon niya. Kasi yung sitwasyon niya ngayon, bilang mag-aaral, mapasok, matulog, kakain, mag-aaral. Ang sitwasyon ko noon, magtrabaho para makapag-aaral. Working student. Yun ang inaano ko sa kanya na ang pinagdaanan ko matindi. Kasi 12 anyos ako, umalis ako sa magulang ko. Nagiging self-supportive ako. self-supporting. Sa edad na 12 anyos. Siya naman 10 anyos, kailangan niyang tanggapin yung panibago niyang environment sa pamamagitan ng baguhin mo yung mga tao na kapalibot sa iyo. Matagal yan. Matagal yung proseso niyan. Kaya ako, ayaw ko talaga siyang pabalikin doon sa lugar nila. Kahit tuntong lang. Kaya nung akong sinunduin natin ko siya sa Matagbak, pumasok, sabi ko, kailangan ko siyang bantayan. Kasi baka biglang umuwi naman sa kanila. Yan. Pero dahil sa mahaba ang oras niya, maghapon, umuwi na muna ako. Kasi siyempre, hindi naman kakayanin na maghapon ako doon magbantay sa kanya. So, umuwi muna ako nung umaga. Tapos sabi ko, susundin ko sa hapon. Yan. Tapos kausap ko rin si ate niya na sakali sabi ko, huwag niyo munang dalawin doon. Huwag niyo puntahan sa school. Kasi pag nakita kayo, ang isip niya uuwi. Oo. Yun ang ginagawa. Inaano ko. Kailangan magkaroon ng disconnection doon sa mga tao na nakakasalamuhan niya araw-araw. Kailangan hindi mo siya pagbigyan ng opportunity na magpangita sila. Tulad niyan. Di pagkahapon, nagsundo ako. Tagal ko doon. Sundo ako alas 3. Anong oras ka naghintay? Grabe, alas 3 na nga po, nandun na ako, nagabang ako. Pero ang dami na akong agam-agam iniisip kasi ang dami na nang lumabas sa bata eh. Tapos wala pa siya. Sabi ko, iniisip ko baka tinakasan ako. Ay siya, sabi yun sa isip mo. Sa isip ko na yun kasi sabi Baka- ko, kahit nung alam ko yung paghatid ko sa kanya, may kaakibat na consequences na baka umalis, baka hindi bumalik, at baka takasan ako. Oo. Yun ang iniisip ko lagi. Sabi ko, habang nag-aabang ako doon sa school, naglabasan na yung mga estudyante. Oo. Wala pa rin siya. Tingin ka ng tingin doon sa Oo. para ka Gusto talagang
Para ka lang talagang tatay niya, no? Oo, gusto kong pumasok. Oo. Gusto kong pumasok. Pero nagpipigil lang din ako sa sarili ko kasi siyempre, alam mo naman, hindi naman tayo pwede pumasok ng basta-basta sa mga eskwelahan kung walang pahintulot. Oo. Andun ako sa Siyempre, gate. no ID, no entry. Oo. Ano dyan? Doon ako sa gate, nag-aantay. Pero ang iniisip ko noon, wala na. Sabi ko talagang Tumakas mukhang na, eh. inuyan ako eh. Oo. Kumbaga negative na yung ano, pag-isip mo. Negative na ang isip ko. Iniisip ko na talaga na sabi ko baka umuwi na. Squatro na eh. Oo. Squatro na, hindi pa lumalabas. Sabi ko patay, baka umuwi na yun. Sabi ko magka pwersahan na naman kami nito pag pumunta naman kami Mantagba kasi siyempre pipilitin mo naman siyang isama. Mga lagpas ng alas 4, wala pa rin. Tapos sabi ko, halos paubos na mga estudyante. Maya-maya nakita ko. Tapos sabi ko, ay salamat. Ay, nakita mo siya. Nakita ko siya, nawalan ako ng kamagam mo. Oo. Baka kinakabahan ka na, baka yun. Ha? Kinakabahan ka na o Sobrang kaba ko na. Kasi siyempre, baka ano nangyari o... ang iniisip ko na kagad, baka tinakasan na ako. Oo, yun. Kasi ang utak niya, nasa Mantagbak lang lagi. Oo. Nasa barkada. Kaya natatakot na ako. Siyempre sabi ko, failure na naman yata ako kasi nung minsan na pinauwi ko siya, pinagbigyan ko, hindi na bumalik. Yung unang bisis na pinagbigyan ko. Pangalawang bisis na kasi yan. Ang unang bisis pinauwi ko yan. Kasi naipit ako ditong Bagyo. Kasi ang exam niya, may exam siya natitira isang araw eh. Oo. Inatid ko siya na Sabado, wala naman palang pasok. Isang linggo yung walang pasok. After ng Bagyo, isang linggo walang pasok. Yun, nung susunduin ko na, ayaw na sumama. Ayaw na. Ayaw na sumama. Kaya sabi ko, experience ko na yun sa kanya. Sabi ko, mahirap to bata na to na ibalik mo dito. Kasi tayo, pangarap tayo sa kanya eh. Mataas ang pangarap natin sa kanya dahil sa pamamagitan ng mga sponsors. Salamat niya pala kay Boss Leo at saka kay Titi IR, yung sponsor niya. Siyempre, naiisip ko, sabi ko, mamaya kung takasan ako at hindi ko may balik to sa bahay. Kawawa, hindi ko naman iniisip yun eh. Okay lang naman sa akin kung ayaw niya na bumalik eh. Okay lang naman sa akin kung ayaw niya bumalik. Pero iniisip ko, yung kinabukasan niya. Oo, yun. Kinabukasan talaga. Kinabukasan niya. Tutusin. Bakit ako magsakripisyo? Galing na ako sa sakripisyo doon sa pagpatapos ng anak ko. Oo. Di ba? Kumbaga wala ka na obligasyon. Kumbaga, nawala na ako ng obligasyon. Oo. Kumbaga, wala na akong sakit ng ulo. Oo, yun. Tapos ngayon, sasakit ang ulo ko sa ganito. Di ba? Yan ang iniisip ko. Inaano ko rin yung mga sponsor na kawawa. Por sabihin mga tao, kawawa. Kung di makabalik, kawawa. Kaya ako napilitang na ano talaga, sunduin talaga. Oo. Hanggat sa uwi kami rito, sabi ko, okay naman. Tumupad naman siya sa usapan. Natuwa ako. Sabi ko, okay, siguro masaya na siya. Dahil tumupad naman siya sa naging usapan namin. Oo. Na uuwi siya. Ngayon, pagkatapos nun, kinabukasan, pasok naman kami doon sa panibago niya eskwelahan. Doon, tinanggap siya ng maganda naman ang tanggap sa kanya. Superstar nga siya eh. Kasi di kotse. Oo nga, di ba Siya lang ang bukod tanging estudyante na hinatid ng kotse. May van, oh. Oo, Montero. Montero. Iba talagang dating niya eh. Parang siya yung, uy, mayaman ah. Sinalo pa yung teacher eh. Yung mga teacher, kotse lang eh. Isipin mo, Montero at saka high-S van, yung Oo. taga-sundo sa kanya. Ang ganda ng yung panghatid ko sa kanya. Oo, isipin mo yan. Eh, yung mga estudyante nga, lahat, tinitingala siya eh. Oo. Talagang superstar ang datingan niya doon. Sa loob. Pasalamat naman ako kasi patuloy na siyang pumapasok. Masaya ako doon para sa kanya. Masabi mo, Madok, na ito ay pinaka-challenging sa'yo kasi parang ang estudyante nito eh. Very challenging itong bata na ito sa akin. Oo. Kasi Parang estudyante medyo rin yan eh. matigas ang ulo eh. Ha? Matigas. Oo, Matigas ang ulo. Medyo may pagkatigas din pala ang ulo. May yan. katigasan kasi naluloko nga sa barkada. Nalulong sa barkada eh. Mm. Pero
kayang-kaya naman dalhin. Kailangan lang huwag mo siya pagbibigyan doon sa gusto niya. Pero pag may ano ka na mali, Oh. sumusunod naman sa'yo. Oo. Hindi ko naman siya pinakikialaman. Oo. Mag-ano siya rito. Pang ilang araw na ba siya dito? Marami na. Ilang araw na. Mag isang buwan na ba siya, di pa? Wala pa. Anong observation mo sa kanya nung simula nang napunta siya Sa sa business inyo? kanya, kailangan mo siya dalhin, turuan, dandahan. Ano bang pagbabago sa na ano niya, yung na environment dito sa iyo? Believe naman ako, maagang matulog. Yun. Tapos maagang gumigising. Siya pa nga nagigising sa amin eh. Oo, siya pa nagigising sa amin. Anong oras siya nagising sa madaling araw? Nagigising siya sa alas 6 kasi ang pasok niya alas 7 eh. Alas 6 gising na siya. O, laking sakripisyo sa akin. Nag-alarm ba yan siya? Ewan ko, maaga siya natutulog eh. Kaya maaga siya nagising. Alas 9 natutulog na siya. Tulog na siya. Oo. So it means hindi na siya nagsi-cellphone. Kahit siguro nag-cellphone, pero makakatulog talaga siya. Kasi pag lamig ang aircon eh. Inaano ka na ng antok eh. Oo, Ganyan yung mga bata kasi. dinadala- Pag ganyang edad kasi, masarap matulog yan. Oo, tapos naka-aircon. Di katulad ng tayo, matatanda na, talagang yung tulog natin ay medyo, ano na. Yung ganyang edad kay Darlene, maaga makatulog yan eh. Ka-aircon pa. Ka-aircon. Di pa mainit. Mabilis siya makatulog. Oo. Kaya, sana maging wag siya lang. Very challenging din talaga sa akin. Kasi, unang-una, anong oras ba tayo natutulog? Oo. Alas Ikaw, 2. sa ano ko sa'yo, minsan alauna ka natutulog, minsan alas 2 alauna na. talaga ang tulog natin. Gising ka pa. Alas 2. Ang laki ng sakripisyo sa akin yon, yung gigising ka ng alas 6, ihatid mo sa school siya. Pero ano man, pag napit mo na siya ng umaga, Oo. pag uwi mo, natutulog ka naman. Hindi ako nakakatulog na eh. Bakit? Naputol na yung tulog ko eh. Iba kasi yung tulog natin. no? Oo, Kasi kailangan kasi pag natulog ka, may edad na tayo. ang gising ko talaga alas 10. Alas 10. Oo. Tapos. Ang gising ko talaga alas 10 ng umaga, alas 11. Sira na yung tulog ko. So ngayon, Laki ng sakripisyo ko araw-araw. oo. Sana maintindihan niya rin yung ginagawa ko. Hindi madali yung ginagawa ko para sa kanya. Siyempre, yung pahinga mo lang doon, Sabado at Linggo lang. Pahinga ko kanina, Sabado at Linggo. Wala kang ano. Yun lang ang sakripisyo ko. Yung paggising sa umaga, ang laki sakripisyo na Oo. sa akin yun. Yung, Para kang bumalik sa pag-aaral. para akong bumalik sa yung anak ko nag-aaral. Oo, ano yun natin sa Eh, loob. Sa totoo lang, pag nagising na ako, iba na eh. Iba ng tulog ko ngayon eh. Basta na-istorbo na ako ng alas 6, makatid ako sa kanya. Kahit anong pikit ko, di na ako makabalik. Tulog. Oo. Di na. Sira na yung tulog ko. Oo. Kaya ngayon minsan lutang ako eh. Kasi sira yung tulog ko eh. Iba kasi yung complete yung tulog, iba yung kulang sa Oo. tulog. Mas pag kulang ka sa tulog, talagang Wala, hindi manghihina na ako ka. makapag-isip na maganda. Manghihina ka. Kaya sana sa akin, maintindihan niya din yung ginagawa ko para sa kanya at hindi siya naging matigas ang ulo. Ang akin lang na pakisamahan niya ako, pakisamahan ko siya, magpakisamahan kami. Na hindi siya maging matigas ang ulo dahil isipin niya yung sakripisyo ko para sa kanya. Yun. Ang sakripisyo ko para sa kanya, hindi para sa akin eh. Ang sakripisyo ko para siya makapagtapos. Para sa pangarap niya. Pangarap niya. Kaya ako nagsakripisyo. Saglit lang naman yan, siguro mga ilang buwan. Magtitiis ako. Masasanay din yan sila. Pero yung gising ko sa umaga, yun na, yung sira na talaga. Oo, yun. Kasi maghatid ako layo kasi ng school. Saan ba? Hindi ganyan. Takad. Ay, takad. Ang layo. Layo ng school niya. Buti kung dito lang, high school lang, dito lang sa harap. Oo. Ang school niya nasa takad. Pagkahatid ko sa kanya, hihiga ako. Wala na eh. Hindi na ako magising. Hindi na ako makatulog. Sirang-sira na talaga yung yung tulog ko. Kaya sana maisip niya rin. Huwag niyang isipin yung sarili niya lang. Oo. Isipin niya rin ako. Paano ko sinakripisyo yung sarili ko para sa kanya. Pag-aaral niya. Oo, yun. Yun lang sabi ko. Yan lang pagtitiis dito, grabe. Kaya yung sacrifice mo. Kasi ayaw kong ano yung sponsor niya, mawala ng gana sa kanya. Oo, yun. Kasi once kasi mawala ng gana ang sponsor, once kasi ang sponsor pag umayaw na, Wala na. wala na. Oo. Wala na tutulong. Okay, sino magsisisi? Sa akin, walang mawawala.
sa kanya, maraming mawala. Oo, yun. Yung opportunity. Oo. Kaya, Hira lang kasi ganyung opportunity na may sponsor, Oo, na may yung sponsor tutulong. sponsor niya, kaya siya paralin kahit saan. Kung gusto Oo. niya mag-aral sa Naga, pagdating ng Kahit araw. sa Ateneo siya, kaya no? Tineo, kaya siya eh. Siya titayan, Oo. kaya siya paralin kahit saan siya gusto mag-aral. Oo. Ang kailangan lang talaga mag-aral siya. Yun. Magsipag siya. Kahit ayaw niya mag-college dito sa Dait, pwede. Basta yan. Pwede Oo. siya sa Naga, kung gusto Aga. niya. Oo. Yan lang yung sinasabi ko. Yung mas na maganda dapat kung dito lang at para maano mo. magsipag lang siya. Yun lang. Para Yun lang naman, sukli ko, hiningi ko sukli. Huwag siyang matigas ang ulo at mag-isip siya sa future niya. Yung kinabukasan niya, isipin niya. Hindi niya isipin yung barkada. Barkada nandyan lang yan. Hindi yan makakatulong. Oras na wala ka na malamon, wala ka talagang malamon. Nakakasama sa barkada. Oo. Kaya kung anong environment niya ngayon, tanggapin niya. Yan. Oo. Ganyan na talaga siya. Oo. Mayaman na siya. At yung pangarap niya, walang kahirap-hirap, makukuha niya. Kung sasama siya sa mama niya, anong ipaparal mama niya, hindi na nga makapag-aral ng elementary. Wala siyang ano doon, wala siyang future doon. Mga ate niya, wala na. May mga pamilya na mga ate niya. Oo. Ano pa magagawa niya? Siya na lang ang pag-asa para sa pamilya nila. Oo, yun. At siya ang gaganap nun, hindi ako. Oo. Ako hanggang alalay ako sa kanya. Pero wag lang yung matigas ang ulo kasi minsan nakakabuisit din minsan eh. Masakit sa ulo, masakit na nga ulo ko sa problema. Dadagdagan mo pa. Sana wag na dagdagan, baka tumanda ako. Okay. Baka tumanda ako, mamatay ako. Kasalanan niya yun. Kasi na-stress ako sa kanya. Kaya ganun lang. Okay, salamat Dr. Lab. Salamat sa mo kay Darlene. Yeah. Salamat din sa sa buong EDC community. Oy, shout out sa EDC. Patuloy niyang panonood dito sa vlog ko kay Darling. Buong EDC community, sa ibang community, salamat din. Sa iba-ibang community, lalo na yung community ni Marian na dati na nagbalikan talaga. Grabe. Salamat sa kanila. Daming community ni Marian, ano? Oo, laki ng community ni Marian noon. Ngayon, nagbalik sila. Salamat sa kanila. Salamat din sa sponsor talaga ni Darlene, si Sir Leody at saka si Tita ER. Silang nagsubaybay dyan, araw-araw. Kausap ko lagi yung mga sponsor. Sana magiging maayos na, magiging maayos na buhay. Yung isip niya magiging diretso at hindi na yung kung ano-anong naiisip. Salamat ng marami. So ayan. Thank you, kuya. Mhm. Sana pagpalain ka pa ni Lord. Sana marami ka pang blessing. Salamat. Sana bigyan ka pa ni marinig Lord ng marinig ka ng kalusugan karamihan. sa araw-araw. Mhm. Good health. Good health. Para mas marami ka pang matulungan. Hindi lang si Darlene. Lalo na ngayon, maaga na ako nagigising dahil naghatid ako. Kaya medyo na talaga. Nasira na yung tulog ko. Pero okay lang yan. Mahalaga, nakatulong tayo. Oo, yun. Importante dyan. Nakatulong tayo. Alam ni Lord ang ginagawa natin. Na makatulong tayo sa kapwa. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa ibang tao. Kaya thank you, kuya. Sana Sige. hindi ka magbago. Yeah, Sana salamat. humaba pa ang buhay mo. Yan. Hanggang 100 years. Pa-community mo, salamat din. Ano bang mga community mo? Ayan, support natin po si Dr. Lab, mga Mikris po. Ganito lang si Dr. Lab magsalita. Parang astigin, pero mabait. Mabait si Dr. Lab. Kailangan kasi may sarili kang identity. Mahirap naman yung identity mo, mabait, pero Kung sa likod Kung hindi lang ito mabait, matagal ko na itong iniwan eh. Oo. Diba, Yung dito iba pa rin kasi, kami, magkaibigan pa rin kami ni Dr. yung iba Lab. talaga, yung iba mga hindi kalingap, no? Hindi, mga ibang grupo, ang babait, pero at sasama pala ng ugali sa talikuran. Hindi tayo ganun. Minsan ay nung time na yun, minsan hindi kami nagkaunawaan ni Dr. Lab, pero wala yon. Parang magkapatid lang yung ano namin. Parang ako yung kabatang kapatid na minsan nagkakamali yan. Pinagsabihan Dr. Lab, pero okay naman. Ano naman sa akin yun? Yung parang kung may mali ako. Yeah. Parang kasing magkapatid kami Dr. Lab eh. Para siyang kuya ko na rin eh. Damit ko nga, Sira na, Ano yan? Ano yung nangyari dyan sa damit mo? Wala na eh. Wala na akong pambili, kaya puro... Ay, papili ka sa sponsor mo. Wala Sir pa Leo akong D. sponsor. Wala pa Ma'am akong ER, sponsor. eh, no? Hindi namin Damit damit ni to. Dr. Lab. Wala nang kabuhay-buhay eh. Puro mancha. Ano ba yan?
So yan, maraming salamat kuya. Wala na akong pambili. Thank you, Dr. Salamat. Lab. Thank you, thank you. And salamat po. Sana pa-like at share po ng video na ito mga kalingap. Thank you and God bless po Yes. sa ating lahat. Bye-bye. Bye-bye po. Mga kalingap, muli nating napanayam si Dr. Lab. Ayan, maganda po yung mga sinasabi ni Dr. Lab sa bata kay Darlene. Ayan, para maituwid yung tama, yung maituwid yung mga baluktot po na mga gawain ni Darlene. Yung mga po ni Darlene na nakasanayang environment, siyempre mababago po yan sa tulong ni Kuya Dr. Lab. At siyempre, yung sakripisyo na kay Darlene, na hatid sundo, isipin mo yun, hindi yung basta-basta po mga kalingap na maaga ka gumising para lang ihatid si Darlene. So, bilib ako kay Dr. Lab kasi yun, talagang tinupad niya yung yung mga sinasabi niya kay Darlene. Talagang naging totoo siya. Kung ano yung mga sinasabi niya, tinutuon niya talaga. Tinutuon ni Dr. Lab na hope someday, ayan, matupad ni Darlene yung kanyang mga pangarap po na makapagtapos sa pag-aaral hanggang sa magkolehiyo. Ayan, sa tulong po ng sponsor at ni Dr. Lab. So, ayan mga kalingap, hanggang dito lang po ang ating vlog. Thank you po mga kalingap. Sana supportan natin lagi si Dr. Lab po mga kalingap. Support yung mga makers natin dyan. Support natin si Dr. Lab. At syempre, huwag natin kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs. At syempre kay Kalingap Rob. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.